Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming hahatid na pinamagatang An Orphan Meets the Prince. Madaming hirap ang naranasan sa buhay. Maagang naulila at inapi ng sariling kadugo. Makilala nga kaya ang lalaking mababago ng kanyang tadhana? Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Bella! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko yung matinis na boses ni Chang. Ang tiyahin ko na ubod ng bait, sa sobrang bait, gustong gusto ko ng tirisin. At dahil sa sobrang takot ko, mabilis akong lumabas ng kwarto para bumaba at sumalubong kaagad kay Chang na sobrang galit yung mukha na parang kakain na ng taong buhay. Inutil ka talagang bata ka. Puro na lang kapalpakan na ginagawa mo sa buhay. Tingnan mo to, ba't butas sa gitna yung panty ko? Namumula-mula sa galit na tanong ni Chang. Chang naman kasi, ang hirap naman po kasing tanggalin yung dumi sa panty nyo. Kaya binuhos ko po yung lakas ko sa pagkusot. At hindi ko naman po sinasadyang mabutas sa gitna yung panty nyo. Ba't naman ho kasi ganun yung panty nyo? Aba, punyeta kang bata ka. Kasalanan ko pa na nabutas tong panty ko. Binatukan ako ni Chang sa sobrang galit. Umagang-umaga pero bunganga na agad ang almusal ko. At hindi lang yon dahil sigurado akong parurusahan niya ko sa pagbutas ko sa pula niyang panty para lang matuto ako ng leksyon ko, kuno. Dahil sa pagbutas mo sa panty ko, hindi ka aalis dito ng bahay hanggat hindi mo nalilinis tong buong bahay. Nanlaki ang mata ko. Hindi pwede. May interview ako ngayon sa Duan List Company. Chang, alam niyo naman po may interview ako sa Duan List Company. At, boba, sa tingin mo ba makakapasok ka sa sikat na kumpanyang yon? Hindi ka tatanggapin doon. Bukod sa inutil ka na, ang pangit-pangit mo pa. Hindi ka bagay doon. Bagay lang sa'yo maging katulong. Maglinis ka na lang ng bahay at may mapapala ka pa. Sasayangin mo lang yung oras ng kumpanya na yan para sa'yo. Hindi ka rin naman tatanggapin. Sa pangit mo ba naman? Nakakainsultong wika ni Chang. Biglang nanggilid yung luha ko, pero pilit kong pinipigilan ng mga ito. Naikuyom ko yung dalawang kamao ko dahil sa insultong sinabi ni Chang. May point naman siya dahil totoong pangit naman talaga ako. Sino ba namang kumpanya magkaka-interes sa mukha ko? Bella nga yung pangalan ko pero kabaligtaran naman yung mukha ko. Parang gusto kong sumigaw at umiyak na lang magdamag dun sa pinaghalos sakit at dismaya. Wala na akong magagawa kung hindi manatili at maglinis na lang dito sa bahay. Gusto ko lang naman subukan kung tatanggapin ako ng kumpanya. Kaso, paano nga kung tama si Chang? Baka mas lalo lamang ako masaktan. Mabuti na nga mulat ako sa katotohanan. Ibinato muna ni Chang yung pula niyang panty sa mukha ko bago niya ko iwan. Na nakatulala sa kawalan. Bilhan mo ko ng bagong panty sa susunod na sweldo mo. Sa paglalabandera, gusto ko kulay pula ha. Gusto kong maiyak. Hindi dahil sa panty na gustong ipabili ni Chang sa akin, kundi dahil sa panty niyang ibinato sa mukha ko. Kaya naman naamoy ko ang hindi kaaya-ayang amoy. Umakit na ako sa kwarto para makapagpahinga dahil tapos na rin naman sa wakas sa mga gawain ko. Mabilis naman ako nakaidlip dahil sa pagod hanggang magising ako at sakto namang mag-aalas 6 ng gabi. Kaya nagluto agad ako para makakain sila maya-maya. Umakit ulit ako sa kwarto. Matapos kong kumain, ako na muna ang una dahil baka magtira na naman sila ng parang nahiya pang magtira. Tinignan ko yung cellphone ko at may text doon na galing sa Duan Company. Mukhang hindi na nga ako makakapasok sa pinangarap kong kumpanya. Napabuntong hininga ulit ako sa pagkadismaya. Matutulog na lang ulit sana ako para hindi ko naisipin yung kumpanyang inaasam kong magtrabaho. Dahil bukod sa malaki ang salary, kada buwan ang gusto ko rin ma-experience kung paano magtrabaho bilang isang empleyado. Kumunot ang noo ko nang may mag-text sa akin na unknown number, kaya pinindot ko yon para mabasa ang mensahe at unti-unti nalaki ang mata ko. Unknown number. Hi Miss Bella, how's your interview? How are you? Biglang kumabog ng mabilis yung puso ko. Oo nga pala, nasa kanya yung number ko dahil makikita yun sa color box ng social media app ko. Sa totoo lang, sinusubukan ko lang yon dahil wala naman akong ginagawa that time at hindi ko naman alam na seseryosohin niya tong chat ko sa kanya. Lalo na yung sa pagkuha niya sa number ko.
Mabilis ako nagtipa sa keyboard ko. Medyo nanginginig pa dahil sa kaba. Ako? Hindi ako okay. Napa-facepalm ako nang maalala ko na baka hindi siya nakakaintindi ng Tagalog at handa na sanang i-translate sa English yon na mag-text ulit siya sa akin. Pero nagulat ako dahil hindi English ang mensahe niya, kundi Tagalog. Medyo boba nga ako dahil siya nga pala ang CEO ng Duan's Company at alam naman ng lahat kung gaano katalino. Si Prince yan, na maraming lengguaheng alam. Bakit naman hindi okay? Hindi ako makakapunta sa interview ko eh. Bakit naman hindi ka nakapunta? May problema ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya yung totoo dahil nagdadalawang isip din ako. Sa totoo lang kasi hindi ko naman mukha yung ginagamit ko pang profile picture sa social media app. Dahil alam ko naman na hindi kagandahan yung mukha ko. Kaya ginamit ko yung picture ni Star. Dahil maganda naman talaga si Star kung titignan kaso kabaliktad naman ang ugali niya. Dapat nga ay kay Shine na lang ako gagamit kaso hindi naman siya mahilig sa social media. Hindi katulad ni Star na minuto ay may post siyang picture sa social media. Magkamukha naman sina Star at Shine. Okay na rin yun. Are you there, Miss Bella? Yeah, sorry pero hindi ko masasabi sa iyo yung rason. It's okay, by the way, I have something to ask. What is it? Saan ka ba nag-a-apply ng trabaho? May kapangalan ka rin kasi dito na nag-a-apply rin ng trabaho kaso hindi rin siya sumipot. Natigilan ako sa text niya. Nanlaki rin yung mata ko dahil ngayon ko lang din na-realize yun. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Hindi niya dapat malaman dahil for sure, aawayin din niya ako kapag nakita niya ako. Pero ano ngayon kung aawayin niya ako? Sanay na rin naman ako kaso bakit natatakot ako malaman niya kung sino ba talaga ako? Nanginginig ang mga daliring nagtipa ako sa keyboard at ilang ulit kong binura yung tinype ko dahil sa kaba. Sa Jones Company ako nag-a-apply. Malayo ako dyan sa kumpanya nyo. At baka nga kapangalan ko lang din at nagkataong hindi rin siya sumipot. Ganoon ba? Akala ko kasi ikaw na to. Hindi ako yan. Same surname. Nagkataon lang ba talaga? Hindi na ako makapag-type sa keyboard dahil sa kaba. Hindi ko na rin alam kung ano pang pagsisinungaling ang gagamitin ko para lang maiwasan na malaman niyang ako nga ang nag-apply sa kumpanya niya. Hindi niya dapat malaman. Mabuti na nga hindi ako nakapunta sa interview kanina. Napabalik-us ako ng bangon na mag-ring yung phone ko at tumatawag doon si Prince yan. Pinakalma ko muna yung sarili ko at nagdadalawang isip kung sasagutin ko ba. O hindi pero sa huli, sinagot ko rin yung tawag niya. Sinusubukan kong paliitin yung boses ko para gayahin lang yung boses ni Star. Hello? Hello Miss Bella. I'm glad na sinagot mo tong tawag ko. May bahid na saya ang kanyang boses. Napatawag ka? Kinakabahang tanong ko. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Ang ganda rin pala katulad mo. Nakipagkarera yung puso ko sa sobrang bilis dahil sa pinaghalong kaba at hilig. Pero natigilan din ako nang mauntog ako sa katotohanan na hindi nga pala ako yung sinasabihan niya na maganda kundi si Star dahil picture niya yung ginagamit ko. Salamat. Welcome. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? Okay ka lang ba? Sunod-sunod niyan tanong. Halos mapugto na yung hininga ko dahil sa pagpipigil ng hininga. Alam kong hindi dapat ako kiligin, pero bakit hindi ko maiwasang hindi mapangiti? Ngayon na lang ako nakatanggap ng care simula nung mawala sila mama at papa. Kaya kahit pigilan kong hindi mapangiti, hindi ko magawa dahil may nagtatanong sa akin kung ayos lang ba ako. Kahit gusto ko nang magsabi ng katotohanan, pero hindi pwede. At bukod doon, famous na CEO nagtatanong sa akin at hindi yung tambay lang sa kanto. Napabuntong hininga ko. Oo, kumain na ako, ikaw ba? Kumain sa office ko habang kausap ka. Nadagdagan na naman yung lakas ng kalabog ng puso ko. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi eh. Pwede mo bang sabihin sa akin kung hindi? Okay lang din naman, nire-respeto kita. Nag-init yung buong mukha ko at hindi ko alam kung bakit. Basta natagpuan ko na lang yung sarili ko na ikinikwento na sa kanya yung nangyari sa amin ni Chang. Ginawa niya sa'yo yun? Sigaw niya. Ayos lang yun. Kasalanan ko naman. Mahinahon kong sabi. Saan ka ba nakatira para matulungan kita? Hindi naman ata tama yung ginagawa ng tiyahin mo sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ang bait ni Prince Yang sa akin. Samantalang ako naman ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Sa kanya pero yung naikwento ko sa kanya ngayon,
tungkol sa amin ni Chang ay totoo yun. Hindi. Ayos lang talaga sa akin. Saka sanay na naman ako kay Chang. Mahal naman niya ako pero hindi lang halata. Nakagat ko pa yung labi ko dahil halata namang hindi talaga ako mahal ni Chang. Nag-uusap lang kami ni Prince Yang ng kung ano-ano hanggang sa abutan kami ng madaling araw. Tinanong ko pa nga siya kung ayos lang ba nakausap niya ako habang nagtatrabaho siya sa office ng bahay niya. Pero ang sabi niya ay mas nawawala yung pagod niya kapag kausap niya ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Kinukulit rin niya ako na tutulungan daw niya ako sa Chang. Kung sasabihin at gugustuhin ko mang paalisin siya sa bahay namin. Pero lagi ko siyang tinatanggihan. Dahil bukod sa ayaw ko malaman niya kung saan ako nakatira, ayaw ko rin na malaman niya kung sino ba talaga ako. Thank you for today. Good night, Miss Bella. Ay, umaga na pala. Natawa siya. Salamat din. Bye. Napangiti ako habang nakatingin sa ceiling. Iniisip ko pa rin yung pag-uusap namin ni Prince Yang. Hindi kaya siya na ang soulmate ko? Charot. Pangit nga pala ako. Napabalikos ako ng bangon nang may maramdaman akong malamig na bumuhos sa buong mukha ko. Napatingin ako kung sino ang salarin at hindi na nakapagtataka na makita kong si Star yung may ngisi sa kanyang labi. Pahila-hilata ka lang. Ano akala mo, prinsesa ka? Hoy, pangit. Mas bagay sa yung tawagin pangit kaysa sa Bella. Kanina ka pa gustong tirisin ni Mami dahil wala ka pang nilulutong umagahan. Bumangon ka na dyan. Magluto ka na. Gutom na ako. Sigaw niya sa akin at sa kanya ko inirapan bago lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga na lang ako bago umalis sa kama. Bumaba na ako para makapagluto at makakain na sila. Pati na rin ako. Habang nagluluto, ay binubungangaan na naman ako ni Chang na hinihintay pa yung niluto ko. Lagyan ko kaya to ng lason. Joke. Samantalang si Star naman ay palihim na umiirap sa akin habang nagsiselfie. Mukhang may panibago na naman siyang i-upload sa Facebook o kaya naman sa Instagram. At si Shine naman ay naka-headphone lang at abala sa cellphone. Tinatapos ko na ang pagluluto nang nag-umpisa na silang kumain. Naunang natapos si Shine saka siya umalis sa dining at sumunod si Star na umirap muna sa akin bago ako binangga at tuluyang umalis. Linisin mo na ang mga to ha, tsaka hugasan mo. Masakit sa tengang sambit ni Chang sa kanya ako iniwang mag-isa. Tumingin ako sa pinagkainan nila at wala man lamang sang tinira sa akin kahit isang pirasong hotdog o itlog man lang. Nagilid yung mga luha ko sa mata at nagbabadyang tumulo. Hindi ko alam pero nasasaktan ako sa tuwing nararamdaman kong mag-isa lang ako sa buhay. Kahit pakasama ko sila Chang, rinig ko ang pagkulo ng tiyan ko. Gusto ko nang kumain kaso ubos na yung ulam dahil last na tong niluto ko. Bibili na lang siguro ako ng biskwit para lang may laman yung sikmura ko. Niligpit ko yung pinagkainan nila, saka ko hinugasan bago ulit ako umakyat sa kwarto. Naligo muna ako bago ako bumili sa tindahan ng biskwit, saka ulit ako umuwi at nagtimpla ng kape. Hanggang sa matapos akong kumain, bumalik na ulit ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Tumingin ako sa ceiling habang nag-iisip-isip. Napabaling yung ulo ko sa cellphone ko nang tumunog yon. Inabot ko yun at bumungad sa akin yung text galing sa kumpanya ni Prince Yang at halos malaglag ako sa kama dahil sa gulat na mabasa ko yung text message. Totoo ba? Pero paano? Paano ako na-hard sa kumpanya kung hindi pa naman ako na-i-interview? Tanong ko sa sarili ko. Tinampal-tampal ko pa yung sarili ko. Baka sakaling magising ako sa isang magandang panaginip. Pero mukhang totoo naman ito. Hindi ito naging isang panaginip lang. Totoong makakapagtrabaho na ako sa Duan List Company. Bigla akong naalala si Prince Yang. Posible kayang na-hard ako dahil sa kanya at hindi naman imposible yon dahil siya ang may-ari ng kumpanya. Pero bakit? Nagdududa kaya siya? Naghihinala kaya siya? O baka gusto niya lang malaman kung sino ba talaga ako? Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na hindi ko ginamit yung isang number ko. Dahil kung hindi, malalaman niya talaga na ako yung nag-a-apply sa sarili niyang kumpanya. Napabuntong hininga ako. Nagdadalawang isip tuloy ako kung tatanggapin ko ba o hindi. Pero hindi na yun ang inaasam ko. Nakuha ko ito nang walang kahirap-hirap. Binigay sa akin ang kusa kahit na alam kong imposible. Pero bakit ngayon ay nagdadalawang isip pa ako? Pakiramdam ko kasi, kapag tumuloy ako ay baka tuluyan ng malaman ni Prince Yang kung sino ba talaga ako. Pero ano ba kasi ang ikinakatakot ko? Natatakot ba ako malaman niya yung totoo? O natatakot ako makita yung reaksyon niya kapag nalaman niyang
at nakita niya na kung sino ba talaga ako at yung itsura ko. Ano nga ba ang magaganap sa mga darating pang bahagi ng kwentong ito sa kwento at takbo ng buhay ni Bella? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. An Orphan Meets the Prince. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Hanggang sa gumabi at tumawag na naman sa akin si Prince Young. Sinagot ko yon at muntikan ko nang hindi paliitin yung boses ko dahil sa kakaisip kung ano bang sasabihin ko sa kanya. Hello, I'm Miss Bella? Ilang segundo pa akong hindi nakapagsalita bago ko siya sagutin. Sorry, napatawag ka. Tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang makausap ka at gusto ko rin marinig yung boses mo. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Wala naman. Okay, how's your day? Tanong niya. Good, how about you? Nakaka-stress sa office pero okay naman. Okay na ako ngayon kasi kausap na kita. Okay. Narinig ko siyang tumikhim. By the way, yung babae nag-a-apply sa company na kapangalan mo ay pinasok ko na dito. At sa tingin ko naman ay hindi siya magdadalawang isip na pumunta dito sa kumpanya at makapag-umpisa na siya sa trabaho. Paliwanag niya. Nakapag-interview ba siya? Kinakabahan kong tanong. Nope, hindi ko na siya nakikita o nakikilala sa personal. Pero bakit mo naman agad pinasok sa kumpanya kung hindi mo pala nai-interview? Dahil ba sa kapangalan ko siya? Kinakabahan kong tanong. Part of. Pero ayon sa resume niya ay okay naman yung record at pasok siya sa company ko. Hindi mo pa siya nakikita pero kinuha mo na agad siya. Paano kung makita mo siya at madismaya ka lang sa kanya? Tanong ko ulit. Tumawa siya ng marahan. Bakit naman ako madidismaya? Miss Bella, natatawang tanong niya kahit wala namang nakakatawa. What if hindi siya kagandahan? What if pumalpak siya sa unang araw niya sa kumpanya mo? I know she's beautiful like her name, and kung pumalpak naman siya sa unang araw niya, then it's okay. Nobody's perfect. Kailangan natin magkamali para matuto tayo, right? Hindi ko alam pero pakiramdam ko ang lalim ng salita niya at parang may gusto siyang palabasin. Hindi ko naman napigilan yung puso ko at nakipagkarera na naman siya sa loob. Para natuloy akong aatakihin sa puso kapag nagsasalita pa ulit siya. Pwede bang mag-favor? He asked. What favor? Can you call me Young? Then I'll call you Bella, if it's okay to you. Sure, no problem. Okay, kumain ka na ba? Pag-iiba niya ng tanong. Oo, ikaw ba? Nauutal kong tanong dahil alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling na naman ako dahil hindi na ako pinakain ni siya ngayong gabi. Katatapos lang. Ano ginagawa mo ngayon? Nakahiga lang sa kama habang kausap ka. Same anyways. Kumusta yung pag-apply mo sa Jones Company? Hindi ako natanggap eh. Pagsisinungaling ko. What? Why? Mahabang storya. I have more time to talk to you. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagkwento. May parte na nagsabi ako ng totoo at may parteng ginawa ko na lang kwento para hindi na mahalata. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Dahil sa lumipas na taon, sa wakas ay may isang nagka-interes na kausapin ako at interesado sa buhay ko, lalo na't isang sikat na CEO. May-ari pa ng kumpanya ang nagka-interes sa buhay ko. Pero nalulungkot ako at nakukonsensya sa pagsisinungaling ko sa kanya para lang hindi niya malaman kung sino ba talaga ako. 1 linggo na nagdaan magmula nung makausap ko si Prince Young sa cellphone at nasanay na rin ako gabi-gabi niyang pagtawag sa akin. Hindi ko alam pero natutuwa na ako sa pag-uusap namin. Random lang lagi yung pag-uusap naming dalawa. Kung minsan naman ay nagpapatawa siya sa mga kinukwento niya sa akin at ganoon din ako. Kaya habang tumatagal, gumagaan na rin yung loob ko sa kanya at nagiging komportable sa pag-uusap namin. Pero hindi ko pa rin maiwasang hindi makapag-isip ng negative thoughts. Lalo na sa tuwing pinapaalala sa akin ni Chang kung gaano ko kawalang kwenta dahil sa itsura ko. Lagi niyang pinapasok sa isip ko kung gaano ako kapangit at kainutil. Pero sa tuwing tumatawag sa akin si Prince Young, gabi-gabi, ay parang nawawala yung bigat sa dibdib ko at napapagaan niya yung loob ko.
Nung nakarang araw, hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi maging emosyonal at naibuhos ko sa kanya ang sama ng loob ko. Kaya todo comfort niya sa akin. Kaya matapos yon, nahiya ako sa inasal ko. Pero hindi niya yun pinansin. Bagkos lagi niya pinapatatag yung loob ko at sinasabi kung gaano ako kahalaga dito sa mundo. Hindi ko alam pero parang gusto ko siyang yakapin that night at humingi ng sorry sa pagsisinungaling ko sa kanya. At syempre, para na rin makapag-thank you sa kanya. Kaso hindi ko pwedeng gawin dahil paninindigan ko na yung naumpisahan ko. Pero alam ko sa bandang huli, malalaman rin niya ang lahat. At kapag nalaman niya, sigurado akong magagalit siya sa akin at baka siya nang kusang lumayo. At ngayong umaga, napagdesisyonan ko nang harapin si Prince Yang bilang isang boss ko sa kumpanya niya. Ramdam ko yung kaba pero may kung anong bagay na nagpapa-excite sa akin. Nakabihis na ako ng pang-office attire at pinunan naman ng panghusga ni Chang yung suot ko. Kesyo hindi bagay sa akin tong suot ko at ganoon rin si Star pero si Shine ay nginitian lang niya ako ng tipid. Hanggang sa makalabas ako ng bahay, rinig ko pa rin ang panglalait na salita ni Chang para sa akin pero hindi ko na lang yun pinansin dahil sanay na ako sa kanila. Umalik ulit yung kaba at excitement ko dahil sa wakas, makakapagtrabaho na rin ako sa kumpanyang pinapangarap ko. Hanggang sa makarating ako sa Duan List Company at giniya ko ng isang empleyado papuntang opisina niyang ayokong mapaghalata sa kanya, kaya sisikapin kong gawin ang lahat para hindi niya mahalata. Pumasok na ako sa loob ng opisina at sinalubong ako na babangong amoy ng opisina niya at nakita ko agad siya nakaupo sa swivel chair habang abala sa mga papeles na pinipirmahan niya. Kinuha ng empleyado yung atensyon niyang kaya napaangat siya ng tingin sa amin bago tuluyang lumabas yung empleyado. Ramdam ko ang panginginig ko dahil sa kaba, pati na rin sa uri ng tingin niya sa akin mula ulo hanggang paa. Napalunok ako at inayos yung salamin sa mata ko. Good morning ho sir. Magalang kong sabi pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pinaliit yung boses ko at normal na lang yon. Kita ko ang pagkadismaya niya sa nakita, kaya medyo kumirot yung puso ko. Akala niya siguro ako si Star, na maganda kaya niya siguro ako pinapasok sa kumpanya. Ako si Bella Quezon. I know. Take a seat. Lahad niya sa visitor's chair. Lumapit naman ako at marahang umupo sa harapan niya. Ramdam ko yung mga titig niya sa akin, kaya hindi ko maiwasang hindi mapalunok dahil sa kaba. Totoo ho ba? Hired na po ako? Pero bakit po? Hindi niyo po ako in-interview at isa pa. Ikaw nang bago kong secretary. May nahon niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ko, nang matalim na parang may kinakalkal doon. Ho, secretary, pero just take it. I want you to be my secretary. Pero no buts. Oh, okay po. Kailan po ako magsa-start? Now. As in po, now na? Oo, may angal ka. Ang tagal mo bago magpakita dito sa kumpanya, kaya bawal kang umangal. Mariin niyang sabi. Hindi ko alam pero kinakabahan ako sa titig niya sa akin, lalo na kapag tumitingin siya sa mga labi ko. Ano kaya yung iniisip niya? Hindi kaya napapangitan siya sa akin? Ay, pangit nga pala ako. May boyfriend ka ba, Bella? Ho? Gulat kong tanong. I mean, may boyfriend ka ba, Miss Quezon? Dahil kapag naging sekretary kita, gusto ko na sa akin ka lang buong atensyon mo, pati sa trabaho. Wala ho, sir. Wala ho akong boyfriend. Sino ba naman magkakainteres sa pangit kong mukha? Kinakabahan na talaga ako sa uri ng tingin niya sa akin. Kitang-kita ko sa kulay brown niya mga mata at tinitignan na rin niya ako sa mata ko. Kumain ka na ba? Wala sa sariling tanong niya. Ho? Kinakabahan kong tanong. Napailing naman siya dahil siguro sa tanong niya. Sorry, may naalala lang ako. Ako ba yung naaalala niya? Pero hindi eh. Si Star nga pala yung akala niyang ako. Napayuko na lang ako sa pagkadismaya. Pero sa wakas, nakita ko na rin si Yang at sobrang gwapo niya sa personal. Tumayo siya sa pagkakaupo niya sa swivel chair, saka siya humarap sa akin. Kaya tumayo rin ako sa pagkakaupo ko sa visitor's chair. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya, pero bigla na lang niyang inilahad yung kanang kamay niya sa harapan ko. Kaya naman tinanggap ko ang pakikipagkamay niya. It's nice to finally meet my secretary. Nice to meet you. Nakangiti niyang sabi. Napalunok ako dahil sa pinaghalong kaba at saya. Ganito ba siya sa lahat ng empleyado niya?
Kahit sa personal, ang bait niya pa rin sa akin. Nice to meet you too, po, sir. Thank you po sa pag-hire sa akin. Magalang kong sabi. Nginitian naman niya ako ng tipid. Can I have a favor to my new secretary? Ano po yun, sir? Can I touch your hair? You look so beautiful like your name and also, can you please cut the word po and opo? Is that okay? Bigla nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung mahihiya o matutuwa o madidismaya ako sa sinabi niya. Pero kusa na lang akong tumango. Nilapat naman niya yung kamay niya sa buhok ko para haplusin. Masuyo lang yon kaya sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Bahagya siyang umiti bago siya dumistansya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero gusto ko pang makilala ang bago kong sekretarya. Maaga akong gumising dahil maaga yung trabaho ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Kahit pagod ako magdamag pero hindi ko ramdam yung pagod ko dahil bukod na nasa opisina lang ako nakikita ko pa rin si Prince Yang at nakakausap. Gustuhin ko mang magpakilala bilang si Bella Quezon, naka-textmate niya, natatakot pa rin ako sa magiging resulta. Ayoko makita yung reaksyon niya once na malaman niya yung totoo. Pakiramdam ko pandidirihan niya ako tulad nila Achang. Hindi ko pa rin siya lubos na kilala, kahit pa alam ko sa sarili ko na mabait siya, pero hindi pa rin mawala sa akin na baka pandirihan o husgahan niya ako. Dahil yung sarili kong kadugo ay nagagawa kong saktan. Pandirihan at husgahan. Ano pa kaya ang isang prinsipe na CEO at may sariling kumpanya? At hindi lang yon. Bukod sa mayaman siya, ay isa lang akong mahirap at hindi bagay sa isang tulad niyang mala-Adonis yung mukha. Samantalang ako, walang maipagmamalaki sa sarili ko. Pangit na nga ang itsura ko, wala man lamang akong pwedeng ipagmalaki sa sarili ko. Hanggang sa makarating ako sa opisina, ay agad akong pinatawag ni Prince Yang sa private office niya. Yumukod ako sa kanya para ipakita ang paggalang dahil alam kong may lahi rin siyang Koreano. Good morning ho, sir. Pinatatawag niyo daw ho ako. Nakayuko pa rin tanong ko. Take a seat. Samahan mo akong kumain. Mahinahon niyan sabi. Napaangat ako ng tingin sa kanya at nakita ko si Prince Yang na nakatingin sa mga mata ko. Nakita ko yung mga pagkain na nakahain sa lamesa niya. Kumunot yung noo ko at bahagya akong naramdaman ang panginginig ng aking lalamunan. Nabingi ata ako sa sariling narinig ko. Ho? Saluhan mo ako sa pagkain. Malalim niyan tinitingnan yung mga mata ko. Bakit ho? Wala sa sariling tanong ko. Bakit? Baka hindi ka pa kumakain? Kumain na po ako. Salamat na lang po. Gustuhin ko mang saluhan siya sa pagkain, pero hindi naman ako matatunawan dahil bukod sa kasama ko siyang kumakain, talang hindi ako matutunawan sa mga titig niya sa akin. Nakita ko bigla na nagtagis yung bagang niya dahil sa pagtanggi ko sa pag-aya niyang saluhan siya sa pagkain. Napalunok tuloy ako dahil sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Lalabas ba ako o mananatili na lang sa loob ng opisina niya habang nakatingin siya sa akin? Sir, mauna na ho ako. May trabaho pa po ako. Yumukod ulit ako sa kanya at balak na tumalikod nang bigla ko narinig ang mabilis niyang pagyapak. Naramdaman ko na lang yung kamay niya sa braso ko. Sa kanya ko hinila pa upo sa visitor's chair kaharap ng lamesa niya. Let's eat, mariin niya sabi. Hindi na lang ako nagsalita kahit muntikan na akong atakihin sa puso dahil sa sobrang bilis nun. Nanginginig yung kamay ko na pinulot yung disposable na kutsara at tinidor. Calm down, mahinahon niyan sabi. Napaangat ako ng tingin sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa nanginginig kong kamay bago tumingin sa mga mata ko na malalim. Nilagay niya ng kanin at ulam yung paper plate kaya hindi ko mapigilang hindi siya pigilan. Ako na ho sir, ako na po. Let me. Mariin niyan sabi. Habang kumakain kami, ay ramdam ko yung titig niya sa akin. Kaya kapag nag-aangat ako ng tingin, nagtatama yung mga mata namin. Hindi ko alam kung bakit parang nasa lalamunan ko yung mga pagkaing nilulunok ko. Bigla ako nabulunan at sunod-sunod ang pag-ubo ko. Bigla siyang nataranta at inabutan niya ako ng tubig. Saka siya tumayo para haplusin yung likod ko. Ayos ka lang? Natataranta niyang tanong sa akin. Tumangulang ako at bahagyang umubo.
Matapos kong uminom ng tubig, umupo na ulit siya sa swivel chair. Saka ulit kami nagpatuloy kumain. Ramdam ko pa rin yung tingin niya sa akin, kahit sobrang tahimik lang namin dito sa opisina niya. Hanggang sa matapos kami kumain at nag-umpisa na ulit kami magtrabaho. Hindi ko pa rin maiwasang hindi isipin yung nangyari kanina habang kumakain kami. Hindi ko alam kung bakit. Lagi siyang tumitingin sa akin. Pero sigurado akong hindi naman niya alam na ako, si Bella Quezon, naka-textmate niya. Hanggang kailan nga kaya maitatago ni Bella ang kanyang nararamdaman at ang kanyang pagsisinungaling sa lalaking ngayon ay kaharap niya. Makayanan nga kaya niya ang pagpapanggap na ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. An Orphan Meets the Prince. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Pumunta ako sa loob ng opisina ni Prince Yang para papirmahin siya sa mga papeles ng kumpanya. Kahapon tinuro niya sa akin lahat-lahat, kaya naman pagod ako kakaisip kung maitatama ko ba ang lahat kapag nag-umpisa na ako magtrabaho o magiging madali ba sa akin na maging sekretary ni Prince Yang. Pero ngayong araw ay wala naman akong masyadong ginagawa bukod sa mga papeles na pinapipirmahan kay Prince Yang. Inililista ko rin yung mga meetings niya kada araw, kaya hindi ba mahirap sa akin yon. Hanggang sa matapos ang trabaho ko at handa nang umuwi, pero pinatawag na naman ako ni Prince Yang sa opisina niya, kaya madali akong pumasok doon. Uuwi ka na ba? Tanong niya. Opo sir, tapos na po yung trabaho ko. Bakit po? Magalang kong sabi. Maaga kang pumasok bukas. O, maaga naman po talaga. I mean, mas agahan mo pa. Bakit po? Sasamahan mo ako. Mahinahon niya sabi. Saan po? Tumikhi muna siya. Di ba may meeting ako bukas? Sasamahan mo ako sa meeting ko. Pero 8 AM pa naman po yung meeting niyo bukas. May pupuntahan tayo bago tayo dumiretso sa meeting sa Batangas. Saan po? Basta, wag nang magtanong, sumama ka na lang. Medyo irritableng sabi niya. Sorry po sir. Sige po, una na rin ho ako, sabi ko. Tatalikod na sana ako na bigla niya akong tawagin. Miss Bella. Umaling ulit ako sa kanya. Bakit po sir? May kailangan pa po ba kayo? Umiling naman siya bago siya tumayo at nilapitan ako. Nagrambulan na naman yung mga kalamnan ko at ramdam ko rin yung puso kong bumibilis sa bawat hakbang niya papalapit sa akin. Kung pagmamasdan ko si Prince Yang, perpektong ang hubog ng katawan niya, plus sobrang formado na mukha at mas nagiging gwapo siya sa suot niyang suit attire. Habang ako ay wala man lamang kaali-alindog. Hatid na kita. Wika niya na makalapit sa akin. Naku sir, hindi na ho kailangan. Nakakahiya naman ho sa inyo, saka sekretary niyo lang naman ho ako at wala ho kayong karapatang maghatid o magpasundo sa inyo. Kabado kong tanggi. I insist. Hindi ho talaga sir. Ayos na ho sa akin na magtaksi na lang. Ayos lang ho talaga, sabi ko. Pero hindi siya nakinig. Bagkos sinila niya na ako palabas ng opisina niya. Kaya ang iilang empleyado ay nagtitinginan sa amin at ang iba ay nagbubulungan habang nag-aayos ng mga sariling gamit. Hindi ko alam kung ano ang pinagbubulungan nila, pero sa uri ng mga tingin nila ay mukhang hinuhusgahan na nila ako. Hanggang sa makarating kami sa parking lot at inalalayan niya pa akong makasakay sa passenger seat. Sa kanya ako sinuotan ng seatbelt. Umikot siya patungong driver seat, sa kanya pinaharurot yung kotse para ihatid ako. Hindi ko alam pero bigla na namang nagwawala yung puso ko. Hindi ako nagsasalita kaya rinig na rinig ko yung paghinga naming dalawa dito sa loob ng kotse. Hindi rin niya nagawang magtanong kung saan ako nakatira at nagulat na lang ako nang nasa tapat na kami ng bahay. Mukhang tinaandaan niya kung saan ako nakatira ayon sa resume ko. Mabilis kong tinanggal yung seatbelt dahil takot akong makita nila si Chang na naghatid sa akin na kotse at hindi lang basta-basta kundi CEO pa ng kumpanya. Lalabas na sana ako ng kotse nung makapagpasalamat ako sa kanya pero bigla niya akong pinigilan. Wait, pigil niya sa akin kaya napatigil ako. Sir? Parang may gusto siyang sabihin pero bigla lang siyang umiling. Good night, my secretary.
Ngumiti siya sa akin ng tipid kaya binigyan ko rin siya ng tipid ng ngiti. Good night, sir. Nasaan tayo, sir? Tanong ko kay Prince Yang habang manghang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse niya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti. Umuukit sa aking labi dahil sa nadaanan namin. Nagugustuhan mo ba? Tanong niya sa akin kaya bumaling ako sa kanya. Saan ba talaga tayo pupunta? Bakit nandito tayo? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Date. Bulong niya sa hangin. Po? Ano po yun, sir? Wala. Nasabi ko mamamasyal lang tayo. Mamamasyal? May meeting ka pa po. Anong oras pa lang naman may oras pa tayong mamasyal. Okay. Drop the word po and opo. Nagmumukha ako matanda. Hindi naman po, pagalang na rin po sa Hindi naman porket boss mo ako ay nakakataas na ako sa'yo. Isipin mo na lang na ako ang namumuhunan at ikaw ang nagbebenta at naghihirap so mas nakakataas ka pa kesa sa akin. At saka may ibang paraan para rumespeto. Hindi lang ang paggamit ng salitang po at opo. Sorry po to offend you. Hindi naman. Gusto ko lang na normal yung trato mo sa akin. Hindi bilang boss o nakakataas sa inyo, kundi pantay-pantay na trato. Walang mataas, walang mababa. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko. Natutulala na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na ganito pala siya. Ganito pala ang isang Prince Yang. Sobrang down to earth niya. Para siyang tunay na prinsipe. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Hindi tulad sa akin. Kabaligtaran. Are you okay? Tanong niya habang nakangiti. Unti-unti akong huminga. Hindi ko namalayang pinipigilan ko na pala yung hininga ko. Okay lang. Hindi lang ako makapaniwala na may ganyang boss. Ang bait mo lalo na sa mga empleyado mo. Nope. Magkaiba ata tayo ng definition ng mabait. Kung sa tingin mo ay mabait ako dahil sa sinasabi ko, nagkakamali ka. Ang tunay na mabait hindi nananakit. I prefer to be being nice than to being kind. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may ginawa sa akin, hindi ko nagustuhan. Gumaganti ako. Lalo na kung yung mahal ko ang inaagrabyado. Hindi ako yung mauuna pero deserve silang makarma. At ako magiging karma nila. Ilang segundo ako nakatingin lang sa kanya bago ako kumurap-kurap at ako na mismo ang kusang umiwas ng tingin sa kanya. Saka ko na lang ulit binaling ang aking tingin sa labas. Huminto na rin sa pagmamaneho si Prince Yang. Sa kanya ginawang bumaba ng kotse. Aamban na rin sana akong bumaba, kaso inaunahan niya akong buksan yung pinto. Inalalayan niya pa akong bumaba sa kotse, kaya medyo nahiya ako sa pagtrato niya sa akin. Napalitan rin yon nang mapatingin ako sa kalangitan. Papasikat pa lang ang araw at kitang-kita sa silangang bahagi ang sinag ng araw. Nagulat ako na maglatag siya ng blanket at naglabas ng basket na parang magpipiknik kaming dalawa. Sir, bumaling siya sa akin ng tingin, saka nagkamot ng batok na parang nahihiya, pero tinutuloy pa rin niya ang pag-aayos ng mga pagkain sa basket, habang ako ay nakatayo at nakatingin lang sa kanya na puno ng pagtataka. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Gusto ko lang na may makasabay akong kumain. Tumikim siya. Ayoko sa resto kumain. Gusto ko simple lang. Ayos lang ba sa'yo? Bumaling ulit siya sa akin. Walang tigil sa pagtibok ng sobrang bilis ang puso ko. Ayos lang. Kinakabahan kong wika. Upo ka na. Tinapik-tapik niya pa yung bakante sa gawin niya. Umupo na lang ako. Pinaghanda niya ako na makakain bago ako. Tapos na akong kumain, sir. Natigilan siya. Napapikit ako ng mariin sa katangahan ng bibig ko. Pero pwede ko namang kainin to. Kasama ka. Bawi ko. Tumingin ulit siya sa akin sa kanya kong initian. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang tumawa. Lalo na't nagpapatawa si Prince Yang. Ang kaninang hindi komportable ay unti-unti na akong naging komportable. Ikaw ba? Nasaan na yung mga kaibigan mo? Tanong niya habang nakangiti. Bigla ako natigilan sa tanong niya. Kaya unti-unting nawala yung mga ngiti niya sa labi na parang alam niya na ang dahilan ng pagkatigil ko. Okay lang kung hindi mo nasagutin yung tanong ko. Umiling naman ako saka ko siyang initian ng tipid. Wala akong kaibigan since birth. Wala akong matatawag na kaibigan. Siguro kakilala meron pero kaibigan wala. Mas mabuti na rin siguro yon kesa naman sa ituring kong kaibigan
pero hindi naman kaibigan ang turing sa akin. Kaibigan lang ang turing kapag may kailangan pero hindi masasandalan kapag ikaw na ang may kailangan. Kitang-kita ko kung paano magbago ang kanyang aura. Biglang lumambot ang kanyang mukha. Tumawa ako para mawala ang kakaibang atmosphere sa pagitan namin. Tumikim naman siya sa kanya, iniba yung topic namin, hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na tumatawa at tuluyan ang nawala ang kakaibang hiya. Sabay naming pinanood ang pagsikat ng araw. Bumaling ako sa kanya at nahuli ko siyang kinukunan ako ng litrato. Nagkatinginan kami ng ilang segundo bago siyang umiti sa akin. Ang ganda kasi ng view. At doon ko napagtanto na hindi pala ako ang pinipicturan niya, kundi yung tanawin. Napahiya ako sa sarili kong akala. Nag-iwas na lang ako ng tingin sa kanya at pinagmasdan ng magandang pagsikat ng araw. Nag-uusap pa kami ni Prince Yang hanggang sa hindi namin namalayan ng late na kami sa trabaho. Naku, late na tayo sa trabaho, sir. May meeting ka pa sa Batangas. Anong oras na? Natataranta kong sabi. Pero imbis na mataranta ay chill lang siyang tumayo at inilagay yung basket at blanket sa kotse bago bumaling sa akin. Advantage ng pagiging boss. Ngumisi siya na mas lalong ikinawindang ng puso ko. Ngayong araw ko nakilala ang tunay na Prince Yang at ang mga iba't iba niyang katangian. Sir, kuha ko sa atensyon niya dahil nakatitig lang siya sa akin. Tara na. Nag-iwas ako ng tingin. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang, sa kanya hinawakan yung pisngi ko. You're gorgeous as well. Seryosong sabi niya. Nagwawala na naman yung puso ko sa sobrang bilis. Lalo na't hinihila niya ako para yakapin ng mahigpit. Nanlaki yung mata ko at para akong natuod sa ginawa niya. Alam kong ramdam niya ang pagtibok ng puso ko. Thank you for today. Bulong niya sa tenga ko. Nagtaasan yung balahibo ko sa braso. Lumayo na siya sa akin bago niya akong initian ng sobrang tamis. Your heart. Ani niya na parang may gusto pa siyang idugtong pero hindi niya na itinuloy at umiling na lamang habang may pinipigilang ngiti. Let's go. I hope you enjoy in our first date. Abala ko sa trabahong iniwan sa akin ni Prince Yang habang siya naman ay nasa meeting. Napabaling ako sa lalaking pumasok sa opisina. Nagkakagulatan pa kami ng tingin. Nakasalamin siya at maayos naman ang pananamit at mukhang isa siya sa mga empleyado. Payat at bagsak ang kanyang buhok. Tipid siyang umiti sa akin nang makarecover. Samantalang ako naman ay pinagpatuloy ang aking trabaho. May pinapaayos lang sa akin si boss. Wika ng lalaki kaya nag-angat ulit ako ng tingin sa kanya. Kaming dalawa lang naman dito sa loob ng opisina, kaya hindi na nakapagtatakang ako yung kausap niya. Pero na lang kung may nakikita siyang iba na hindi ko nakikita. Ah, okay. Iyon na lamang ang nasabi ko. Anong pangalan mo? Para ngayon lang kita nakita rito. Tanong ng lalaki habang abala sa pagkakalikot sa mga papeles. Bella Quezon. Ako yung bagong sekretary ni Prince Yang. Paliwanag ko. Ah, kaya pala wala na si Rina. Ikaw na pala ang pumalit. Ako nga pala si Jimmy, isa sa mga empleyado. Nice to meet you, Jimmy. Sino nga pala yung Rina na tinutukoy mo? Tanong ko. Ex-girlfriend / secretary ni boss. Usap-usapan kasi pineperahan lang ni Rina si boss. At saka nahuli ata ni sir sa aktong ng lalaki si Rina. Hindi lang ako sigurado kung minahal ba talaga ni Rina si boss. Natigilan naman ako sa nalaman ko. Natahimik ako ng ilang minuto bago nagsalita. Ha? Ganun ba? Oo, pasensya na kung medyo madaldal ako. Pero sana sa atin na lang to. Baka mayari ako kay boss sa pagiging tsismoso ko. Aminadong sabi niya. Tumango na lamang ako. Habang nagtatrabaho kami ni Jimmy, ay nag-uusap kami na para bang magkakilala na kami kung makapagkwentuhan. Akala mo may kilalang kilala na niya ako. Tumatawa rin naman siya sa tuwing may naikikwento siya sa buhay niyang nakakatawa. May brief nga akong 5 taon ko ng gamit pero hindi pa rin nabubutas. Kaso ninakaw ata ng kapitbahay namin kaya maluha-luha pa ako nung mawala yung brief ko na yon. Napamahal na rin kasi sa akin yon at paborito ko pang suotin. Dahil sa tuwing suot ko yon, lagi akong sinuswerte. Tawa ako ng tawa sa pagiging jolly ni Jimmy. Lalo na sa tuwing inaaksyon niya yung mga sinasabi niya, pero mas natatawa ako sa tawa niya. Habang patuloy sa pagkwento si Jimmy, hindi namin namalayang tapos na kami sa ginagawa namin, pero patuloy pa rin siya sa pagkukwento. Sabay kaming napabaling ni Jimmy sa pinto na bumukas yun at si Prince Yang ang pumasok. Natigilan kami sa pagtawa, sabay kaming tumayo ni Jimmy at yumukod kay Prince Yang.
mukhang wala sa mood. Sinenyasan ako ni Jimmy na mauna na umalis bago ko hanin yung mga papeles na kanina'y inaayos niya bago siya tuluyan lumabas ng opisina. Pumaling ako kay Prince Yang at nagtama ang tingin namin. Mabilis ako nag-iwas ng tingin, saka ko inabala ang sarili sa trabahong iniwan niya sa akin na natapos ko na naman. Nilahad ko sa kanya yun habang makatingin ng diretso sa mga mata niya. Pero imbis na kunin yon, ay tiningnan niya ako sa mga mata na parang may hinahanap doon bago siya magsalita na may iritasyon. Kilala mo? Tanong niya. Sino po? Kanina yung kinakausap mo. Kilala mo? Drop here po. Tanong niya habang nakaturo sa pinto. Kanina ko po lang siya nakilala. Hindi naman pala, pero bakit nakikipag-usap ka? Nakipagtawanan ka pa? Masungit niya sabi. Tumikim ako. Parang may bumara sa lalamunan ko. Biglang kumirit yung puso ko. Hindi naman siguro masamang makipag-usap sa ibang tao. Katrabaho ko naman rin siya at saka mukhang nag-e-enjoy kayo kanina. Tanong niya saka siya umiwas ng tingin at naupo sa swivel chair niya. Hindi naman, natutuwa lang ako sa kanya lalo na natutuwa ka sa kanya? Gulat niyang tanong habang nakatingin sa akin. Pagsiselos na nga ba ang nararamdamang ito ni Prince Yang para sa kanyang sekretarya at sa lalaking kausap nito? Ano nga ba magiging sunod na hakbang nito upang mas lalong makilala at mapalapit sa kanyang sekretarya? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. An Orphan Meets the Prince. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Nagulat din ako sa pagsigaw niya kaya pumintig yung puso ko. Sorry, nagulat ba kita? Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang ako. Bakit ka natutuwa? Ha, Bella? Kasi ang jolly niya at natatawa ko sa tuwing. Hindi ka ba natutuwa sa akin? Putol niya sa sinasabi ko. Napatingin ako sa kanya at muli nagtama ang tingin namin. Bakit ka sa kanya lang natutuwa? Bakit akin hindi? Bigla niyang tanong. Nanlaki ang mata ko. Sir, natutuwa ka sa kanya pero sa akin hindi. Kita ko kung paano ka tumawa sa kanya. Mukhang enjoy kang kausap siya. Ngumiti siya ng tipid sa akin na mukhang pilit lang naman. Hindi naman po sa ganun, sir. Palakas ng palakas ang pagpintig ng puso ko. Kung ganun, nag-e-enjoy ka ba sa akin kanina, Bella? Malalim ang kanyang paghinga. Parang kakapusin ako ng hininga sa uri ng tingin at pananalita niya. Hindi ko alam pero nag-iinit ang dalawa kong pisngi. Hindi ko maipaliwanag tong nararamdaman ko ngayon. Bella, nag-enjoy ako kanina. Sa akin o sa pagdala ko sa'yo doon? Parehas. Talaga? Tumitig siya sa mga mata ko at mailap kong tinatanggihan iyon. Tumango naman ako bago ulit nag-iwas ng tingin. Mabuti naman, ngumiti na siya ng malapad. Gusto ko sa akin ka lang. Sa akin ka lang tatawa at mag-e-enjoy. Hindi naman masama makipag-usap pero dapat sa mga babae lang. Hindi natin alam yung mga likaw na mga lalaki ngayon. Tumikim siya bago nag-iwas ng tingin. Gusto ko lang protektahan yung sa akin. Akin? Gulat kong tanong. Aking sekretarya. Parang disappoint ako sa huling sinabi niya pero hindi ko na lang pinahalata. Okay sir, may tanong lang po sana ako pero sana wag kayong magalit. Ano yun? Tumikim muna ako. Sino yung Ruth? Tanong ko sa kanya. Nagtitigan na naman kami. Kahit alam ko na kung sino si Ruth sa buhay niya, ay gusto ko pa rin malaman mula sa kanya. Sa kanya mismo kung sino nga ba talaga yun sa buhay niya. My ex. Kung kanina nalungkot ako sa kwento ni Jimmy tungkol kay Prince Yang at sa ex niya, ngayon naman ay parang may kakaiba akong nararamdaman. Nang sabihin mismo ni Prince Yang sa akin na ex niya si Ruth. Akala ko magsisinungaling siya o hindi niya sasagutin yung tanong ko, pero walang pagdadalawang isip niyang sinabi kung sino siya sa buhay niya. Mas nadagdagan yung bigat na nararamdaman ko nang ipagpatuloy niya ang kanyang sinabi. Yung babaeng minahal ko ng lubos, kahit alam kong pera lang yung habol niya sa akin. Tiniis ko lahat dahil mahal ko siya, pero hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinaya nung sa harapan ko mismo ang sumampal sa akin ng katotohanan.
Kahit ayaw lahat sa kanya, ultimo mga empleyado ko, dahil sa ugali niya, hindi ko pa rin siya iniwan dahil mahal ko siya. Pero nung nakahanap na siya ng mas mapera kaysa sa akin, ay doon niya ako iniwan. Kahit pa binigay ko na sa kanya ang lahat ng luho niya. Paliwanag niya habang titig na titig sa akin. Para akong sinaksak sa kwento niya. Hindi ko alam kung ano ba tong nararamdaman ko, pero hindi ko gusto yung naririnig ko mula sa kanya. Hindi niya ako tinuturing na boyfriend. Tinuring niya akong bangko na pwedeng hut-hutan kung kailan niya gusto. Hindi naman ako nagdalawang isip na ibigay sa kanya lahat dahil mahal ko nga siya. Actually, gusto ko nga siyang pakasalan, kaso mukhang nandiri siya sa akin. Ngumiti siya ng pilit. Siguro alam niya kasi yung mga bad sides ko, yung mga tinatago kong baho, kaya nga muntikan na ako malubog sa utang dahil sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, halaga at pagmamahal, pero hindi niya pinahalagahan. Binaliwala lang niya. Mas gusto niya pa kasi yung pera ko kaysa sa akin. Ang tanga ko, diba? Tumawa siya ng pilit. Ilang minuto ako natahimik bago ako tumikim at nagsalita. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa tuwing titingin ako sa kanya, ay titig na titig siya sa akin. Kaya napapaiwas ako agad. Mauna na ako. Tumalikod na ako sa kanya at handa nang lumabas na magsalita siya. Minahal ko siya noon pero hindi ibig sabihin noon na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Nagkamali ako ng babaeng minahal pero sigurado na ako ngayon. Siguro kung mas maaga kang dumating sa akin ay baka hanggang ngayon tayo pa rin. Mas masaya at mas totoong nagmamahalan at walang halong kasinungalingan. Ilang buwan na ang lumipas, lalo lang ako napapalapit kay Prince Yang. Habang patagal ng patagal ay mas nahuhulog na ako sa kanya. Nakakapagtaka lang kung bakit hindi na siya tumatawag sa isang number ko kung saan kami unang nag-uusap. Lagi niya akong tinatawagan sa mismong numero ko. Hindi ko na rin kasi namalayan na hindi na siya tumatawag sa isang number ko. Nasa bahay ako ngayon dahil walang trabaho. Ang sabi ni Prince Yang ay rest day daw. Muna namin at kahapon lang niya inanam sa amin. Kahapon pa rin niya ako hindi pinapansin. Kung may iuutos lang siya ay doon lang siya nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganoon. Hindi ko rin alam kung may nagawa ba akong hindi maganda para magkaganoon siya o sadyang napaparanoid lang ako dahil na sanay na ako sa kanya na lagi niya akong kinakausap. Natigilan ako sa pag-iisip kay Prince Yang nang marahas na kinalampag ang aking pinto ng kwarto ko at sa larin ay ang walang iba kundi si Star na salubong na naman ang 2 kilay sa sobrang galit. Nasaan na yung crop top ko? Bakit hindi ko makita sa closet ko? Sigaw niya sa akin nang pagbuksan ko siya ng pinto. Baka magiba ng tuluyan yung pinto ng kwarto ko kung hindi ko pa siya pinagbuksan kahit pa wala sa mood para maging utos-utusan niya. Paano ko makikita kung puro bibig mo ang hinahanap mo? Malamyang sabi ko. Abat sumasagot ka na ngayon? Lalo nagliyab sa galit ang mata niya. Dinuro-duro niya ako sa noo na para bang siya ang nagpapakain sa akin. Hindi ko na rin mapigilan yung sarili ko na labanan siya. Hindi naman talaga ako lalaban, pero punong-puno na ako sa pagtatrato niya sa akin dito sa bahay na parang isang utusan. Isa ito sa mga natutunan ko kay Prince Yang. Siya ang nagpatatag ng loob ko sa tuwing down ako. Tinulak ko siya ng marahas palabas ng kwarto ko. Wala kang karapatang duru-duruin ako. Hindi mo ako pinapakain. Aba? Matapang ka na ngayon dahil nagtatrabaho ka na sa isang sikat na kumpanya. Yun bang pinagmamalaki mo ngayon? Ay yabang-yabang mo na ah. Kinaganda mo na ba yan, ha? Baka nga nagpapagalaw ka na doon sa mga empleyado. Pang-insulto niya. Para akong bomba na sumabog sa sinabi niyang yon. Kaya sinampal ko siya ng malakas. Wala kang karapatang insultuhin ako. At wala kang karapatang husgahan ako. Ikaw, kinaganda mo ba yung pagiging punyeta mo? Ako? Mayabang? Sa ating dalawa, kayo ng nanay mo ang mayabang at matapobre. Hindi niyo naman ako tinuring na parang isang kapamilya. Kahit pakadugo ko kayo. Kayo ang laging hadlang sa buhay ko. Kayo ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kayo ang dahilan. Kayo. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Lalo pat nandito kayo sa pamamahay ko. Kung wala lang akong respeto sa nanay mo, kahit pa ang pagiging walang hiya lang naman ang ginagawa niyo sa akin, matagal ko na kayong pinalayas dito sa bahay. Wala kang kayong karapatan. Sa bahay na ito dahil sa akin ipinangalan ni mama at papa tong bahay na to. Kaya isang pang insulto pa sa akin.
Hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo sa pamamahay ko. Diretso at gigil kong sabi. Natigilan naman siya sa sinasabi ko, pero masama pa rin ang kanyang tingin sa akin, na para bang nagtitimping saktan ako. Akmang sasampalin niya ako pero naunahan ko na siya. Isang pananakit mo pa sa akin. Sigurado ako sa lansangan kayo matutulog katabi ng mga dagang pag-alagala. Matapang kong sigaw sa kanya. Nagpapasalamat ako kay Prince Yang dahil tinuruan niya ako kung paano lumaban sa paraang alam ko. Hindi mo kailangan maging mabait sa taong nakapaligid sa'yo kung iba naman ang trato nila sa'yo. Dahil kapag alam nilang mabait ka, siguradong aabusuhin ka. At para hindi ka na rin makalaban pa. Ano nangyari dito? Umaalingaw-ngaw ang boses ni Changlin. At ang Star naman ay umiiyak na parang inapi. Mommy, sinaktan ako ni Bella. Sinampal niya ako. Sinigaw-sigawan niya ako. Pagsusumbong niya. At doon na rin sumabog si Chang. Nilapitan niya ako at sinapok-sapok niya yung ulo ko bago ako dinuro-duro sa sentido. Isaksak mo to sa kokote mo. Hindi ka mabubuhay na wala ako. Ang yabang mo na porket nakapagtrabaho ka na sa sikat na kumpanya. Wala kang utang na loob. Hindi ka magkakaroon ng magandang trabaho kung hindi dahil sa akin. Kaya wag mo kong pagmamalakihan ng ganyan dahil isa ka lang. Utang na loob? Hindi ako makapaniwalang tumawa. Sa ating dalawa, Chang, dapat ako nagsasabi niyan sa'yo, hindi po ba? Sarkastiko kong tanong. Ano ipinagmamalaki mo? Yung trabaho mo? Wala akong ipinagmamalaki at mas lalong wala akong pinagmamayabang. Kaya nga naiinggit kayo sa akin kasi akala nyo nagmamalaki na ako sa paningin nyo. Dahil ang totoo, naiinggit lang kayo sa akin. Kahit ano man ang gawin ko, ay puro mali sa paningin nyong lahat. Bakit? Perpekto ba kayo? Sa ating apat, kayong dalawa ni Star ang masama ang budhe. Nasa inyo na ang lahat. Sa umpisa pa lang, hindi naman talaga pamilya ang turing nyo sa akin. Mas malala pa ako sa isang katulong. Buti pa nga yung katulong sinesweldohan eh. Eh ako, ano yung sweldo ko? Puro pang insulto nyo sa akin. Minsan parang wala ako dito sa bahay. Kundi utusan lang. Wala kayong ginagawa kundi saktan ako. Nagrereklamo ka na ngayon? Wala kang respeto. Huwag mo kong dramahan, Bella. Hindi. Hindi ako nagrereklamo, Chang. Kung sa tingin nyo ay nagrereklamo ako, may karapatan naman ho ako. Hindi naman porket nagsalita ako ngayon at nilabas yung tunay kong nararamdaman ay wala na akong respeto. Alam niyo kung gaano ako naging sunod-sunuran sa inyo. Hindi kayo nakarinig ng kahit anong reklamo sa akin, kahit pagod ako. At hindi ho ako nagdadrama, Chang, dahil nagsasabi ako ng totoo. Hindi niyo ako tinuturing na pamilya kahit pa kadugo ko kayo. Hindi ka namin kadugo dahil ampun ka lang. Ampun ka lang nila kuya. Gusto mo malaman yung totoo? O sige, sasabihin ko na yung totoo. Ampun ka lang talaga. Inampun ka lang nila kuya dahil tinapon ka ng tunay mo mga magulang. Kita mo? Mula pagkabata mo pa lang wala ka ng silbi. Sobra-sobra yung galit ko sa'yo dahil mas ginusto pa ni kuya na ipamana tong bahay niya sa ampun niya kaysa sa totoo niyang kadugo. Sa ating dalawa, dapat kami ang may karapatan dito sa bahay at hindi ikaw. Kami ang nararapat dito at hindi ikaw. Kaya ikaw dapat ang lumayas. Ikaw ang lumayas dito. Para akong sinaksak sa paulit-ulit na narinig ko. Nanghihina na yung mga tuhod ko. Kaya napahawak ako sa doorknob ng pintuan ng kwarto ko para doon kumuha ng lakas para makatayo. Walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha sa mga nalaman ko. Tinulak ako ni Chang, kaya tuluyan ako bumagsak sa sahig. Napahagulhol ako ng iyak dahil sa pakinamdam ko ay pinagkaisahan ako ng mga tao sa paligid ko. Kinuha ni Star yung mga damit ko sa closet. Sa kanya binato sa akin ang mga yon. Ikaw ang dapat na lumayas dito dahil ampun ka lang naman ng mga tito. Wala kang karapatan dito sa bahay at ikaw ang matutulog sa lansangan, hindi kami. Sa tingin nyo ba papayag ako? Natigilan ako sa pag-iyak at dahan-dahan ako napaangat ng tingin at bumungad sa harapan ko si Prince Yang. Prince? At sino ka naman? Mataray na tanong ni Chang. Bakit ka nakapasok dito? Ma, siya yung CEO ng sikat na kumpanya. Sigaw na pabulong ni Star. Nanlaki naman yung mata ni Chang at parang maamong tupa na yumukod kay Prince Yang. Totoo nga ang sabi, kapag may pera ka, nirerespeto ka. Pero pag walang-wala ka, daig mo pa yung asong galang itataboy. Dahil sa paningin nila, wala kang silbi o wala kang pakinabang. Bakit hindi mo sinabi agad?
Pasensya ka na ho. Kumain na po ba kayo? Bella, paghanda mo ng makakain. Hindi na kailangan. Mariin niyan sabi. Saka ako tiningnan ni Prince Yang. Biglang lumambot ang kanyang mukha dahil sa sitwasyon ko ngayon. Nilapitan niya ako sa kanya ko inalalayang tumayo. Matapos yon, ay hinila niya na ako palabas ng bahay. Pakiramdam ko ay nakalutang ako. Nalalambot yung buong katawan ko sa lahat ng mga nalaman ko. Tulala ako na makasakay kami ng kotse. Tahimik lang ako at hindi nagsasalita dahil hanggang ngayon ay umi-echo pa rin sa tenga ko ang lahat ng mga sinabi ni Chang kanina. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Prince Yang. Hindi ako makatingin sa kanya dahil patuloy pa rin sa pag-agos yung mga luha ko. Nanginginig na rin yung ibabang labi ko. Kahit gusto kong pigilan yung mga luha ko, hindi ko na rin napigilan pa dahil kusang tumutulo na lang yun ng walang tigil. Pakiramdam ko pinagkaisahan ako ng lahat. Napatakip ako ng mukha gamit ang aking bisig at pigil na kumawala ang aking hikbi pero hindi ko pa rin napigilan. Para akong sinaksak ng patalikod ng walang kaalam-alam. Wala akong kamalay-malay na pinagkaisahan ako ng lahat. Sobrang sakit. Mas masakit pa sa pag-iinsulto sa akin nila Chang. Naramdaman ko sa aking bisig ang kamay ni Prince Yang. Unti-unti niyang inalis ang pagkakatakip sa mga mata ko. Kahit pamalabo ang aking paningin, sanhi ng pagluha, ay hindi na naaninag ko pa rin ang kanyang maamong mukha. Pinunasan niya ang aking pisngi na puno ng mga luha. Sa kanya ko niyakap upang pagaanin ang aking pakiramdam. Hahayaan kitang umiyak ngayon, pero sisiguraduhin kong hindi ka naiiyak pagkatapos nito. Umiiyak lang ako nung umiiyak hanggang sa gumaan na yung loob ko. Bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya. Pinunasan niyang muli ang aking pisngi at tinitigan sa mata bago niya ako tanungin. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Gumaan na ba kahit papaano? Tanong niya. Tumangulang ako. Ngumiti naman siya ng bahagya sa akin bago niya tinuloy ang pagmamaneho na kanina'y hinihinto niya dahil sa pag-iyak ko. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako. Umiling naman ako. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Sa totoo lang, halo-halo na yung emosyon ko. Lalo na yung nararamdaman kong konsensya para sa'yo. Hindi ka dapat makonsensya. Ang dapat na makonsensya dito ay ako. Bumaling ako sa kanya na may pagtataka pero nag-iwas siya ng tingin sa akin. Bakit ka naman makokonsensya? Takang tanong ko pero bigla akong kinabahan sa sinabi niyang iyon. Dahil tinago ko sa'yo. Tinago ang alin? Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo dahil nagsinungaling ako sa'yo. Pero niligtas mo pa rin ako. Naguguluhan kong sabi. Marami kang dapat na malaman. Malaman? Tungkol saan? May mga itatanong ako sa'yo pero hindi naman marami yon. Tungkol sa pagkatao mo. Para ako nawindang sa sinabi niya. Bigla na naman ako nasaktan sa isiping pinagkaisahan ako ng mga nasa paligid ko. Ang akala ko'y kakampi ko si Prince Yang. Bakit pakiramdam ko may alam din siya sa akin? Kahit pa ngayon lang kami nagkakilala. Bakit parang ako lang ang walang kaalam-alam sa pagkatao ko? Tumingin ako sa kanya pero nag-iwas siya ng tingin. Anong alam mo na hindi ko alam sa pagkatao ko? Paano mo nalaman kung sino ako? At bakit? Hindi ko alam. Litong-lito na ako. Alam mo nagsisinungaling lang ako sa iyo noon pa. Pero hinayaan mo lang ako. Para ano? Para gawin tanga? Karma ko ba to? Bakit ganito? Ayoko na. Sigaw ko habang nakasabunot sa sarili kong buhok. Please calm down. Let me explain. Tumahimik na lang ako kahit pa ang daming gumugulo sa isipan ko. Ang dami kong tanong at dahil sa sobrang dami nun, hindi ko na alam kung anong una kong itatanong sa kanya. Ano nga ba ang katotohanang matutuklasan ngayon ni Bella tungkol sa pagkatao niya na inililihim ng prinsipe na nasa harapan niya ngayon? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. An Orphan Meets the Prince. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Nakarating kami sa isang mansyon na sigurado akong si Prince Yang ang nagmamay-ari. Pumasok ako sa loob. Yung kotse halos malaglag na yung mga mata ko sa sobrang laki nun. Dinaig pa ang isang castle sa fairy tale. Kung wala siguro ako sa sitwasyon ko ngayon, ay baka ma-enjoy ko at ma-appreciate ko ang bawat tanawin.
Huminto yung kotse ni Prince Yang at sinalubong kami ng isang maid. Hindi lang 2 kundi 4 na katulong at pinayungan nila kami hanggang sa makapasok sa loob ng mansyon. Laglag ang aking panga sa sobrang laki ng mansyon sa loob. Nawala sa isip ko lahat ng mga katanungan kanina sa aking isipan at natuon ang aking atensyon sa isang kastilyong to. Hindi siya isang mansyon kundi isang kastilyo. Ang dami ng mga bantay sa loob. Gaano ba kayaman ang isang Prince Yang? Bumaling ako kay Prince Yang na nakatingin lang sa akin. Ang dami kong tanong at nadagdagan palalo. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa, pero sisiguraduhin ko na iisa-isahin ko ang bawat detalyeng gusto kong malaman, lalo na sa pagkatao ko. Malakas rin ang kutob ko na baka kilala ni Prince Yang ang totoo kong pamilya o may alam siya kung nasaan ang mga ito. Hinawakan ni Prince Yang ang aking kamay at hinila sa harapan kung saan may nakaupong isang matandang lalaki na nakasuot ng korona. Kitang-kita ko ang katandaan nito. Ang buhok nito ay kulay puti na may kulay ginto at ang bigote nito na kulay puti ang mga wrinkles sa kanyang mukha. Yumuko si Prince Yang dito kaya nataranta rin ako at yumuko din ito. Mukhang hari ang nasa harapan namin ni Prince Yang na nakaupo sa trono nito. Nangangatog ang aking buong katawan dahil sa sobrang kaba. Ngayon ko lang nakagawang pumasok sa isang kaharian at hindi ko alam na may nag-e-exist palang kaharian dito. Hindi ako makatingin ng diretso sa lalaking nakatayo sa harapan namin. Sobrang maotoridad ang kanyang aura at hindi nga ako nagkamali na isa siyang hari. Hari siya dito sa pinasukan naming kaharian. Hindi kaya totoong prinsipe si Prince Yang, kaya siguro alam niya ang pagkatao ko. Handa na ako magtanong kay Prince Yang kung bakit kami nandito sa palasyo o bakit niya ako dinala rito, pero naunahan niya ako magsalita. Mahal na hari, mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang banggitin iyon ni Prince Yang. Ibig sabihin isang palasyo itong kinatatayuan namin at ang haring tinutukoy ni Prince Yang ay nasa harapan namin. Siya na ba yun? Tanong ng hari habang nakatingin sa akin. Siya na nga po, mahal na hari. Bumaling ako kay Prince Yang at nagtama ang aming mga mata. Puno ng pagtataka. Siya na nga ba itong nawawala kong apo? Siya na nga ho, Haring Simeon. Ha? Sino? Ako? Bakit ako? Paano? Sunod-sunod kong tanong. Bakit hindi ikaw? Nakangiting tanong ni Prince Yang. Nanlampot ako sa nalaman ko. Bakit parang isang bagsakan lang lahat? Naguguluhan ako. Halos hindi na maproseso ng utak ko lahat ng mga nangyari. Bigla ako nahilo at hindi ko na alam kung ano pa ang nangyayari. Basta't naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin at alam kong si Prince Yang yon. Sino ba talaga ako? Naguguluhan kong tanong. Isa kang prinsesa, Bella. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Ako? Paano? Ang gulo. Naguguluhan kong tanong kay Prince Yang. Kaming dalawa lang ni Prince Yang sa loob ng malaking kwarto. Pagising ko ay nakasuot na ako ng damit prinsesa. Ganun na rin si Prince Yang na nakapandamit prinsipe. Maliban sa aming dalawa ay may mga katulong sa bawat paligid. Pero malayo-layo sila sa amin ni Prince Yang, kung saan nasa malambot at malaki kaming kama. Ikaw ang nawawalang apo ni Haring Simeon. Nakangiting sabi ni Prince Yang. Lolo ko siya? Kung ganon, nasaan yung mga magulang ko? Biglang nawala ang masayang ngiti ni Prince Yang. Wala na sila dahil sa isang aksidente. Aksidente? Oo, na-aksidente sila kasama ka. Pero salamat sa Diyos dahil nakaligtas ka pala. Kung ganon, hindi ako tinapon ng mga magulang ko dahil wala akong kwenta. Marahas namang umidin si Prince Yang. Hindi, matagal ka na naming hinahanap ng lolo mo. Namatay yung mga magulang mo dahil sa barkong sinasakyan nyo. Gusto lang nila Prince Emmanuel at Prinsesa Laura na maging isang ordinaryong mamamayan na parang hindi sila isang prinsipe at prinsesa. Pero dahil doon, ay napahamak sila. Lumubog ang sinasakyan nilang barko kasama ka, ngunit nakaligtas ka dahil may kumuha sa'yo. Mula sa hari at reyna upang makaligtas ka at yun ay ang kinilala mong magulang. Naiyak ako sa kwento ni Prince Yang. Nasasaktan ako sa mga nalaman ko. Dinaig ko pang isang prinsesa sa isang fairy tale. Isa kang prinsipe? Kahit na umiiyak ako ay nagawa ko pa ring magtanong para isa-isahin ang mga katanungan sa isip ko. Ngumiti si Prince Yang sa akin, saka siya umiling. Napahugot ako ng malalim na hininga. Hindi ako isang prinsipe, Bella. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Ang totoo niyan ay palaboy lamang ako noon sa Korea. Pero nakita ako ni Haring Simeon at kinupkop na parang isang tunay na anak. Siya ang nag-aruga at nagmahal sa akin.
Kaya malaki yung utang na loob ko sa kanya. At dahil din sa kanya, kung bakit ako nakapagpatayo ng kumpanya. Patay na rin ang mga magulang ko kaya wala na akong choice, kundi ang maging isang palaboy. Parang may kung anong pumigas sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang awa ba o ang selos? Pero hindi ko na yun ininda. Bagkos nagtanong muli ako. Simula nung umpisa, alam mo na? Tanong kong muli. Napakamot siya sa batok na parabang nahihiyang umamin. Umiling siya sa katumango. Hindi ko sinadyang makilala ka sa social media app. Pero nung nalaman ko nag-a-apply ka sa kumpanya ko, dun ko nalaman ang lahat. Tumango naman ako. Paano mo nalaman na ako yung nawawalang apo ng hari? Tanong ko kay Prince Yang. Actually, hindi ako nakahanap sa'yo, kundi ang lolo mo. Nalaman ko na lang kahapon, kaya hindi kita pinansin noon. Dahil naguguluhan pa ako sa mga nangyayari. Hanggang sa mapatunayan kung ikaw nga ang nawawalang apo ni Haring Simeon. Pero may hinala rin ako na ikaw na nga ang nawawalang apo niya dahil sa kulay ng buhok at idagdag mo pa yung kulay ng mga mata mo nakahawig sa iyong ama. Pwede ko bang makita sila? Kahit sa litrato lang? Tumango naman si Prince Yang at pinakita naman sa akin ang litrato ng mga tunay kong magulang. Hindi ka nakapagtataka dahil magkahawig ang aming buhok at ang aking ina at ang mata naman sa aking ama, pati rin yung kulay ng balat nito. Naiiyak ako dahil sa wakas ay nakita ko rin sila. Niyakap ko yung kahit palitrato lang ang kayakap ko. Napahikbi ako dahil sa pag-iyak hanggang sa humupa na rin ang pangungulila ko sa mga magulang ko at tumahan na rin. Pinunasan ko ang aking pisngi. At saka nga pala, yung tungkol sa ex kong si Ruth, ang totoo niyan kasi, napakamot ulit siya sa batok. Matagal ka na naming hinahanap, kaya ang akala ko ay si Ruth ang nawawalang apo ni Haring Simeon dahil may pagkakahawig siya sa mga magulang mo. Tumikim siya, kaso nagkamali ako. So, minahal mo si Ruth kasi akala mo siya yung prinsesa? Napataas ang kilay ko. Hindi naman sa ganun, pero inakala ko kasing ikaw siya, kaya masyado ako naguluhan sa sarili ko at agad siyang minahal. Namula siya sa pag-amin niya. Sana mapatawad mo ako. Napangiti na lang ako sa ginagawa niya, para siyang batang napagalitan. Hinawakan ko ang kanyang kamay kaya napaangat siya ng tingin sa akin, saka akong ngumiti sa kanya. Thank you. Nakangiti kong sabi. Hindi nga ako galit. Umiling naman ako habang nakangiti pa rin. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ikaw ang tumulong sa akin lumaban at tinanggap ako ng buo. Dahil sa'yo namulat ako sa katotohanan. Salamat, Prince Yang. Pagkuwan ay ngumiti na rin siya. Siguro nga, mga pagsubok ko lang yon at dahil sa'yo, nakabangon ako. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Malaki rin ang utang ko sa'yo. Isa kang prinsesa kaya kailangan ko yung gampanan dahil, magsasalita na sana si Prince Yang kaso, pumasok na sa loob ng kwarto yung matanda. At iyon ay ang totoo kong kadugo. Pamilya at ang aking lolo Simeon. Are you okay now, my princess? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako. Hindi ko alam pero pumatak na naman ang aking mga luha dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Pero nang ibabaw na sa akin ngayon ay ang saya. Ito na ang bagong simula para makabangon sa sakit na dulot ng nakaraan. Lumapit ako kay Lolo saka ko siya mahigpit na niyakap. Halatang nagulat siya sa ginawa ko pero kinalaunan ay natuwa rin siya at niyakap ako pabalik na taos pusong may pagmamahal. Tumingin ako kay Prince Yang na nakangiti lamang sa amin ni Lolo. Pinalapit ko siya sa amin saka ko sila niyakap at masaya naman silang niyakap ako pabalik. Nagkaroon ng kasiyahan sa loob ng palasyo. Naghandaan lahat pati na rin kami. Inianunsyo ni Lolo sa buong lalawigan ang aking pagbabalik sa kaharian. Hindi ko akalain na ako palang nawawalang apo ni Haring Simeon na dati binabaliwala ko lamang dahil ang akala ko'y gawa-gawa lang. Hanggang sa mapatunayan na ako nga ang nawawalang apo ni Haring Simeon. Masaya ang lahat at may engrandeng kasiyahang naganap. Pa-welcome party sa akin. Hindi ko naman ito pinangarap o inasam. Ang gusto ko lang naman noon ay matanggap at tratuhin ako nila Chang na tunay na pamilya tulad ng pagkupkup sa akin nila mama at papa. Inimbita ko rin sila sa party pero hindi ako mismo ang pumunta sa kanila. Baka kasi sabihin ay nagmamayabang na naman ako dahil isa akong prinsesa. Pero kahit papaano ay naging bahagi na sila ng buhay ko kahit pa hindi ganoon kaganda. Hanggang sumapit ang oras ng kasiyahan ay tuluyan ng inianunsyo sa publiko na ako ang nawawalang prinsesa
nila Prinsipe Emmanuel at Prinsesa Laura. Lahat ay natuwa at nagulat sa aking pagbabalik. Ultimo sila Chang ay nagulat. "Are you okay?" Tanong sa akin ni Prince Yang nakatabi ko sa upuan. Kinakabahan ako, ang daming tao. Pag-amin ko, natural lang yan. Dahil isa kang prinsesa, nakangiting hayag ng prinsipe. Hinawakan ni Prince Yang ang aking kamay hanggang sa magsayawan ang mga tao. Halo-halo ang mga nasa palasyo. Mayroong mga bisitang prinsesa at prinsipe at mayroong mga ordinaryong tao. Isinayaw ako ni Prince Yang sa gitna ng mga nakapalibot na tao. Hindi ako makapaniwalang may totoong fairy tale pa na nag-e-exist sa ngayon. Sa katunayan, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay at ikaw ang bida sa kwento na iyon. May mga pagsubok kang pagdaraanan para matuto ka sa isang bagay at dahil isa ako sa mga yon, marami akong natutuhan sa aking buhay at isa na roon ay huwag sumuko sa bawat pagsubok. Dahil once na sumuko ka, hindi ka mananalo sa pagsubok na kinakaharap mo. At naniniwala naman ako na walang pagsubok na walang kayang lampasan. Lahat ng pagsubok, kaya nating lampasan. Kaya kailangan nating lumaban. Ayos lang kung pagod ka na pero wag na wag ka pa rin susuko sa naumpisahan mong laban. Nakatingin lang ako sa mga mata ni Prince Yang habang sumasayaw kami sa gitna ng mga nakapaligid na tao. Nakasuot ako ng gown na kulay itim na kumikinang at sobrang ganda nun. Ganon din si Prince Yang na nakasuot ng pamprinsipeng damit. Sobrang ganda mo talaga. Hayag ni Prince Yang. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Salamat. Iyon na lamang ang nasabi ko. Nakalugay ang aking kulot na buhok habang may nakasuot sa aking korona na kanina isinuot sa akin ni Lolo sa harapan ng maraming tao. Nilapitan ako kanina nila Chang at Star pero hinarang sila ng mga kawal. Kaya ako na lang ang kusang lumapit sa kanila. Umiiyak si Chang at humingi ng tawad sa akin. Ganon din si Star. Hindi ko alam kung totoo ba ang paghingi nila ng tawad sa akin o sadyang takot lang sila dahil nalaman nilang isa akong prinsesa. Pero kahit ano pa man ang dahilan, sino ba naman ako para hindi sila patawarin? Pinatawad ko sila bago pa nag-umpisa ang kasiyahan. Nakita ko sa isang tabi ang kambal ni Star at sinasayaw siya ng isang prinsipe kaya napangiti na lamang ako. Habang si Star naman ay may inaayang prinsipe ngunit walang lumalapit sa kanya. Bagkos nilalayuan siya ng mga ito. Tahimik sa isang tabi si Chang habang nakatanaw sa akin. Nginitian ko na lamang siya bago ko itinoon muli kay Prince Yang ang aking atensyon. Ang gwapo mo. Biglang namula si Prince Yang dahil sa sinabi ko. Salamat. Nauutal niyang sabi. Tumigil ako sa pagsayaw kaya napatigil rin siya. Hinila ko siya papalapit sa akin. Saka ako na mismo ang humalik sa kanyang mga labi. Ibahin niyo ako sa mga prinsesa. Mukhang torpe kasi yung prinsipe ko kaya ako na ang kusang gumagalaw. Ang tagal mo eh. Bulong ko sa mga labi niya. Halatang nagulat siya sa ginawa ko at sa sinabi ko. Napangisi na lang ako. Ano ba yan? Hindi mo pa ba ako lubos na kilala? Mahal kong prinsipe? Habol ko. Lumipas ang ilang taon at mas ginusto ko pa rin maging isang normal na mamamayan. Ipinasa sa akin ni Lolo ang trono. Ginagampanan ko naman ang aking tungkulin na maging isang reyna, pero mas gusto kong manirahan sa isang payapa at simpleng lugar. Ilang taon na ang lumipas at kasal na kami ni Prince Yang. May 4 na kaming anak, at siya na ngayon ang tumatayong pinuno ng palasyo. At balang araw, may papasa ko na rin sa kanya ang trono, at sigurado ako magpapahalagahan niya at mamahalin niya ang pagiging isang hari. Si Julio ang aming panganay ni Prince Yang. Pangalawa si Jerry, pangatlo si Jana, at ang aming bunso, si Jaime. Mula rito sa isang Teresa, ay natatanaw ko ang pagsibol ng liwanag. Habang abala ko sa pag-inom ng mainit na kape, ay tumabi sa akin si Prince Yang at hinalikan ako sa labi. Good morning, love. Good morning. Masayang bati namin sa isa't isa. Nakatingin lang kami sa karagatan mula sa isang terasa. Hinahawakan ni Prince Yang ang aking kamay, kaya napabaling ako sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa, ngunit siya sa akin, kaya ginantihan ko siya. I love you, malambing niyan sabi. At kilala ko ng asawa ko. Ay lumapit ako sa kanya at umupo ako sa kanyang mga hita. Gustong-gusto niya kasi yung ganitong posisyon namin. Kilala mo na talaga ako. Masaya niyang sabi. Siyempre, bukod sa torpe ka dati ay talagang napakakalingi mo. Tudyo ko. Sa'yo lang naman ako ganito eh. Parang may kapangyarihan ka para gawin mo akong ganito.
Kasalanan ko pa talaga? Oo, kasalanan mo kung bakit mahal na mahal kita. Napangiti ako ng malapad. Ikaw ha, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya siguro ako na in love sa'yo dahil sa mga ganyan mo noon. Ang corny mo. Oh, kinikilig ka lang eh. Hindi kaya, pagtanggi ko kaya halata naman. Kunwari ka pa. Kita naman sa mga mata mo, nagniningning na parang isang bituin. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa isang Prince Yang ha? Siyempre, walang iba kundi ang napakaganda kong asawa. Ang kapal mo naman, baka nga ikaw yung kinikilig eh. Dahil sa tuwing ngingitian at kikindatan lang kita, ay namumula ka na. Tudyo ko. Bigla naman siyang namula kaya mas sinudyo ko siya. Ah, ayan oh, kinikilig ka na naman sa akin. Namumula ka na eh. Natatawan turo ko sa mukha niya. Hindi no, natural lang yung kutis ko. Para kang ang bakla eh. Love, hindi kita bubuntisin at papakasalan kung bakla ako. Gusto mo bang sundan natin si Jaime? Nakangising tanong niya. Sinabunutan ko naman siya pero hindi ko nilakasan. Manahimik ka nga, Prince Yang. Papayag na yan. Tinusok-tusok niya pa ang tagiliran ko kaya nakikiliti ako sa ginagawa niya. Prince Yang, nakikiliti ako. Tumigil ka na. Pumayag ka muna. Pagkumbinsi ko sa kanya. Prince Yang, kay aga-aga. Di sa gabi, wala ka talagang pinipili no? Basta't gusto eh. Siyempre naman, mas dumami ang lahi natin. Ang ganda-ganda ng lahi ko, dadagdag pa yung iyo. Dapat talaga, dose-dose na ang anak natin. Magtigil ka nga, Prince Yang. Titigil lang ako kapag papayag ka na. Ay, bahala ka nga. Yes, at dahil sa pagpayag ko, ay sobrang ganda ng mood niya. Kung minsan nga yung ngingiti-ngiti na walang dahilan na parang kinikilig. Napapailing na lang ako sa asawa ko. Habang lumilipas ang taon ay mas lalo akong napapamahal sa kanya. Mas pinaparamdam niya sa akin ang kahalagahan ko at kung paano niya ako mahalin, ganun rin sa mga anak namin. Napangiti ako nang siya mismo ang naglinis ng buong bahay. Siya ang nagluluto at naglalaba. Hindi kami kumuha ng katulong dahil mas gusto lang namin ng simpleng pamumuhay. Iniwan namin sa palasyo ang lahat. Pero kapag bumibisita kami roon ay bumabalik kami sa pagiging pinuno. Masaya akong nakilala si Prince Yang at hindi ako nagsisisi na minahal ko ang isang katulad niya. Pinagmasdan ko lang siya habang pinapatulog niya yung bunso naming anak. Sinasayaw niya ito para makatulog na ito. At nang makatulog na ang bunso namin, ay inilagay niya na ito sa crib. Saka naman siya lumapit sa akin. Isinama ni Julio ang mga kapatid niya sa palasyo, kaya solo natin tong bahay na to. Paliwanag niya. Love, parang sumasakit yung buong katawan ko. Nakangusong sabi niya. Medyo naawa nga ako sa kanya dahil siya ang gumagawa ng lahat habang ako ay nakamasid lamang sa kanya dahil ayaw niya akong tumulong sa kanya. Nagpapa-impress siguro para hindi ko bawiin yung pagpayag ko. Hinilot ko naman siya para naman guminhawa yung kanyang pakiramdam hanggang sa makatulog siya. Hinimas-himas ko ang kanyang buhok habang nakaunan siya sa hita ko. Mahimbing na siyang natutulog dahil sa pagod. Lumipas ang gabi at doon nga kami napunta sa kagustuhan niyang mangyari. Hinalik-halikan niya ako sa buong mukha ko bago niya akong initian. Masasabi ko talagang mahal na mahal talaga ako ni Prince Yang. Sa bawat araw na lumilipas, walang araw na hindi niya pinapakita sa akin kung gaano niya ako kamahal at kung paano niya kami pinapahalagahan. Mahal na mahal niya kami ng mga anak niya at ganun din ako sa kanila. Wala na akong hinihiling pa dahil nasa akin ang lahat. Masaya ako dahil minahal ako ni Prince Yang at masaya ako dahil siya ang naging asawa ko. Hindi niya ako hinayaan. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako sinasaktan bagkus mas minamahal pa. Wala akong makitang Prince Yang kundi ang nag-iisang asawa ko lamang. Kung pwede lang panghabang buhay ay gagawin ko. Kung may reincarnation man ay gusto kong si Prince Yang ulit ang maging kabiyak ko. Gusto kong siya ulit ang mamahalin ko. Hindi ako magsasawang mahalin si Prince Yang dahil kahit kailan ay hindi niya ako pinagpalit sa kung sino mang babae. Kahit pa may mas maganda sa akin, mas sexy, mas matalino, at mas maputi, ay hindi pumapasok sa isip niyang ipalit ako sa iba. Mas gusto niyang ako lagi ang tinititigan niya, kaya siguro laging kinikilig sa akin. Ang bango naman ng asawa ko, halatang nag-ready ha, tudyo niya. Siyempre naman, dahil ikaw ang gumawa ng gawain bahay, premyo mo, ako, at bonus ang pagsunod ko sa iyo ngayong gabi. Napasuntok naman siya sa hangin dahil sa tuwa. Yes, tuwang-tuwa ah. Siyempre naman, ano kaya? Araw-araw na lang kaya ako maglinis ng bahay para laging may premyo. Loko ka ha, lalo kung ikaw yung premyo.
Napailing na lang ako sa inaasal niya. I love you, mahal. I love you too. Tara na, tulog na ang anak natin. Travel na tayo. Excited na ako eh. Saan mo gustong unang pumunta? Gamit lang mahiwagang kama. Sinusuntok ko siya sa braso habang naiiling na sumunod sa kanya, paakyat ng kwarto. At dahil excited nga siya sa travel namin, ay binuhat niya ako kaya impit akong napatali. Saka siya mabilis na pumasok sa loob ng kwarto at inilak iyon. Tunay nga na hindi natin masasabi ang kapalaran ng isang tao. Hindi rin tayo maaaring pumili ng taong mamahalin at magmamahal sa atin. Tulad ng buhay ng prinsesang ito, naging mahiwaga ang takbo ng kanyang buhay. Maraming pagsubok na dinaanan pero kanyang nalampasan. Naway nakapagdulot ng panibagong inspirasyon sa buhay ang kwentong ito na aming inihatid. Asahan ninyo ang mga paparating pang kwento sa channel na ito. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.